Okay, welcome back sa channel. So, may isang nag-comment, tatanong siya kung may iba tayong perfumes from Volare. So, madami tayong perfumes na nakuha from Volare. Konting kwento lang. Early this year, or di ko maalala kung December 2023 or January 2024, si Ninong G, yung isang owner ng perfumes from Dubai, nag-offer siya kung gusto ko daw i-try yung bagong mga perfumes na tuklas niya. So si Ninong G pala is konting background ulit. Naka-base siya sa Dubai. Isa siya sa mga sinaunang sellers ng Middle Eastern perfume sa Pilipinas sa pagkakaalam ko. Kasi sa kanila ako unang bumili nung 2029 ng Middle Eastern perfume. Mga, ano ba yun? Si Denim Najdia. So anyway, si Volare, may kasabay pa siya ibang perfume sa Sublime. Ano ba isa pa? Tatlo yata, parang sub-brand. So, kwento ni Ninong G, si Volare at si Sublime, from the makers of Latafa, Alhambra. So parang mga sister companies, parang mga sub companies. So okay, since tagal na, 2019 pa lang, tiwala na ako dun kila Ninong G. Walang bumili agad ako, more than 20 bottles. Pinopromote ko dun sa shop since January, pero hindi masyado maganda yung naging reception. Parang lately lang, last month nga lang ata halos nagkaroon ng interest. Parang puro mga estudyante ba yung nagtatanong. Okay, ito yung una kong nilabas na bote from Volare, Laneige pour Homme. So kita nyo naman sa video kung ano yung ginagaya niya. Tsaka kitang-kita mo sa bote nyo, kopya. Okay, so sa mga hindi familiar, YSLY, meron siyang EDP, may EDP, may parfum na din. So si Laneige, ang ginagaya niya is yung EDP, yung OG. Same na ito sa pagkakaalam ko, kasi may parfum, so yun yung pang EDP So in-spray ko ulit kanina to pareho. Saka ito, iba kasi ito, EDP to so hindi ko sila makumpara. Magkaiba kasi yung amoy na EDP at saka na EDP pagdating sa YSLY. So okay, ito, pakita ko lang yung spray since nandito na. Okay din yung labas ng mist niya from the bottle, sprayer, no? Parang pareho lang sila. So sa mga dati na bumibili ng Middle Eastern perfumes, yung mga nakabili na ng Maison Alhambra, alam nyo na yung quality niya cologne na binibili. Maganda yung quality for the price. Bang for the buck, ika nga. So for the Volare, sa experience ko, hindi siya masama. Mas mura pa siya kaysa sa price ng Latafa kaysa sa price ng Alhambra. Though yung performance, better pa rin to. Scent DNA, magkalapit talaga ito. Tsaka to, alisin ko na yung EDP. Iba yung scent DNA niya. So magkalapit talaga yung scent DNA nila. Faithful dun sa OG na YSLY EDP. Ano ba yung amoy nung ano ba yung scent DNA na ito? Ano ba yung ginagaya nilang scent ng YSLY EDP? So sa madaling salita, para siyang fresh out of the shower type of scent. Amoy bagong ligo, amoy presko, amoy malinis. Ako nakukumpara ko rin yung amoy sa parang bagong labang damit. Kasi diba yung mga bagong labang damit, may bagong laundry na fabrics, pag inamoy mo, may malinis. So literal ganun yung amoy niya. Ayun. Sa longevity ng Laneige,
Mas maiksi siya kaysa sa saya. Siya parang umaabot ng 6 hours. Oo, ganun. Etong, sa yung projection and sillage, siguro dahil mas mura siya, yun yung nag-suffer versus dito. Magkano ba to? Magkano ko ba nabili to? Mas murang binigay sa akin ni Ninong G eh. Pero yung SRP yata na ito, 600 pataas. Mga 600 or 700 or 800 yata. So, ayun. So, longevity na ito siguro nasa 5 hours. Baka swerte na yun. Or baka hindi ko na lang minsan napapansin na nandyan pa siya. Spray ko sila pareho ngayon. Lamang talaga to. Okay to kanina, initial spray. Naglilinger sa hangin, naamoy ko. So, kung sa pabanguhan, wala akong duda dito. Kung yung budget mo nasa ganung range lang, mga 600, 700, tapos gusto mo ng full bottle, pwede to. Blind buy worthy, siguro pwede. Yung Scent DNA talaga ng YSLY, nasa mas appealing na side eh. Medyo safe siya. Ayoko sabihin 100% safe kasi wala namang ganun. May mga tao pa rin akong kilala na hindi type yung Scent DNA ng YSLY. Pero yun nga, generally, kung tatanungin, kung ako siguro bibili ito or gagamitin ko to, majority ng tatanungin ko sa paligid ko, magugustuhan yung Scent DNA na kesa dun sa hindi magkakagusto. So, yun. Okay. So, kung ito yung comparison ko, by Alhambra. Siguro ito nasa 6 hours. Ito, mga 5 hours or less. Projection niya, minutes, less than 1 hour. Projection lang niya, mas matagal eh. Though, hindi ganun kalakas siguro less than arm's length. Baka swerte ka na dun sa arm's length. Kasi ganun din naman yung OG, yung gawa ng YSL na EDP. Hindi rin ganun kalakas mag-project eh. Long lasting siya in the sense na siguro 6 hours or more maamoy mo pa rin sa skin. Pero yung tipong ganun. Pero yung hindi na siya nawawala ng scent bubble niya. Hindi talaga ganun ka-powerful. Kailan ba magandang gamitin ito? Maganda siyang gamitin anytime. Kaya ako nasabi na generally safe siya na blind buy kasi nga pwede mo siyang gamitin anytime. Pag may ganito ka ng Scent DNA, siguro kung hindi ka magastos sa pabango, kahit ito na lang yung gamitin mo araw-araw, maraming gumagamit nito na signature scent nila kasi kahit kailan pwede nilang gamitin. Pangharabas, pang school, pang office. Meron akong isang ganitong Scent DNA, ibang brand naman. Kung familiar kayo doon sa Y, hindi ko na kasi mahanap yung bote. Pero isa yun sa mga una ko na benta nung inopen ko tong Decant Shop. Dinescribe ko lang siya doon sa group na yung personal experience ko nun. Yung parang sabi sa akin doon sa office ng isang ate nung sa facilities, amoy amoy baby boy. Parang kasi na inaamoy ko rin siya, parang yan yung amoy baby boy. May presko lang na bata na na hindi yung batang pasletan. Kumbaga bata ka dun sa work area, ganun. Young professional, tapos ang friendly tsaka ang inviting lang ng amoy. Tapos nung 2020, so pupunta akong office, wala naman laging tao ng time na yun sa office, so yun, mga naka-work from home. Tapos yung sa facility si ate, since mahilig nga ako sa pabango, tuwing pupunta ako doon, tatanong ko sa kanya, ate, anong tingin mo dito sa amoy na yun? So yun yung feedback niya. So yun is positive na feedback, compliment yun.
pinost ko yun sa groups, Fragrev ba o sa Fragent PH. Tapos ang dami nag-respond. Sabi ko kasi doon, kinumpara ko yun sa Eros. Yung Eros kasi parang opposite niya. Yung Eros is medyo aggressive. I mean, yung mga lalaking susot nun, yun yung parang extrovert na side. Yung gusto nila mapansin yung amoy. Ito yung parang ine-enjoy mo lang to sa sarili mo. Yung parang kahit hindi ka maamoy na iba. Kasi hindi nga hindi mo siya maasahan pagdating sa projection. Maglakad ka, maamoy ng ibang tao sa hangin, okay siya. So, yung pinost ko sa group, dami nagtanong na ako sa nabili. Hindi tinuro ko. Tapos, sabi ko nga kay Perfumes from Dubai. Tapos, parang kinagabihan, nakita ko nag-post si PFB, Perfumes from Dubai. Sabi niya, dami daw bumili. May post yata. So, yun. Hindi ako nagsisisi doon kasi alam ko talaga sa sarili ko na okay siya. Hindi ko yun hina-hype lang para makabenta ako sa shop. Isa to sa i-recommend ako na may mga tao kasing gusto ng pabango. Gusto magbabango. Hindi lang to impress yung other people. Yung parang gusto lang nilang naamoy nila, naamoy. Alam yun, yung parang kaysa amoy araw ka. Magpabango ka na lang para mas okay yung na-uplift kasi yung mood mo kapag nakakaamoy ka ng pabango. Tapos nakakadagdag confidence, diba? Alam mo yung sabihin na natin yung ahente. Punta ka doon sa customer mo. Nag-field ka. Kung galing ka sa labas, may usok, may araw, iba-ibang elements. Papipiliin ka, ganun ba yung gusto mong amoy o yung perfume mo na lang yung maamoy. Tapos, kagandahan na ito, bagay siya sa weather ng Pilipinas. Bagay siya kahit anong weather. Bilib ako dito kasi yung mga YouTuber, yung mga influencers sa West, yung mga mas malalamig na bansa. Pinopromote, todo promote sila dito. Tapos sabi nilang bango talaga. Tapos tayong mga Asyano, nasa mainit na bansa. Ganun din, na-enjoy din natin to. Parang mas bagay nga yung sa DNA na ito sa atin. Yun, kahit malamig, okay pa rin siya. Amoy good boy talaga. Yun yung siguro perfect description. Amoy good boy. Ayan. Ano pa ba hindi ko nasabi? Kailan siya magandang gamitan? Anong suot yung babagayan? Kahit ano literal. Kahit nakasando ka lang tapos bibili. Yun, okay, naputol yung video. So, yun. Katulad ng sinasabi ko, parang pwede mo siya gamitin anytime. Pwede mo siyang, kung bibili ka lang ng pandesal sa umaga, pangharabas, kung mamamalengke ka lang, ganun. Kaysa mag-amoy pawis ka, parang okay na to. Tapos, ang mura talaga niya. Parehong available to sa, sa shop natin. Pati EDT is mas pang yung EDT parang mas pang bata na market. Parang bagay siya teenager hanggang 20s, ganun. Yung EDP mas mature. Parang mas may depth kasi din yung EDP eh. So, gets ko rin kung bakit yung iba mas gusto ito over dun sa EDT. Kaya ako mas gusto EDT kasi parang mas tawag dito, mas okay yun gamitin anytime. Ito, siguro nilamang nito. Pwede ito pang date night. Meron siyang sweetness. May mga notes na dinagdag na nagbigay sa kanya ng sweetness doon sa mid hanggang sa dry down. Pero hindi yung sweetness na sobrang tamis. Perfect mix lang ng perfect mix lang na OG na DNA tsaka konting sweetness. So bagay siya pang date night din.
Yun, nalolobat na yung camera. So, anyway, kung tatanungin nyo ako kung okay ba to bilhin, oo, okay siya bilhin. Kung yun lang yung kaya ng budget nyo, walang problema doon. Nakita nyo naman yung sprayer niya, okay din, diba? Kung gusto nyo i-test muna yung mag-decant, available naman sa shop. Meron din kaming Hiya perfume, YSL YOG meron din. Yung EDP, padating pa lang. EDP meron pa. Ano difference ng... Puputol yung camera. Ano yung difference ng EDP tsaka ng EDP? For me, pang younger market yung EDP. EDP is mas pang mature, mas pang professional, mas pang seryoso. So, ayun lang. Ano pa ba? May nagtanong pa. Ito versus mga inspired buy. So, no hate sa mga inspired buy. Pero kasi yung scent DNA naman nito is very common. Ang dami nang gumagaya. May mga nagsasabi na nagtuturo ng specific local brands na nakakuha daw nung yung kuha daw yung OG. So, hindi ko alam hindi ako masyadong gumagamit ng local brands. Hindi dahil sa kung ano pa man. Pero kasi, ang mura na itong mga to eh. Meron akong na-try na ibang local brands before. Tsaka, don't get me wrong aficionado, tsaka prescripto boy ako nung college. Tsaka nung mga first few months, first couple of years pa nga ata na nag-work na ako. Ano lang, prescripto, tsaka aficionado lang ako nun. So, kung papipiliin ako, kung ngayon, estudyante ko, tapos alam ko na itong mga to, pipiliin ko to eh. Kaysa sa local brands. May mga local brands na alam kong quality, pero madami yung, for me, overpriced. Real talk. No hate. Yun. Siguro, i-try nyo na lang kung available din sa kanila yung mga decant nung brand nila para kayo mismo yung makasubok. Kasi kahit anong panood nyo ng mga ganitong video, magkakaiba tayo ng skin chemistry. Yun yung minsan hindi na-emphasize. Lalo sa mga group posts. Kung ina-hype lang ko para may benta, ang dali kasi nun parang sabihin mo lang ang bango nito, ganito, ganyan, ganito experience ko, ganito yung feedback ko. Yung iba nga nag-screenshot pa ng kunwaring convo. Gawa natin kung totoo. May sasuggest ko talaga. I-experience nyo. Kayo yung gumamit. May available naman, ang daming available na decants. Hindi lang kami nagbebenta. Sa amin may 1 ml. Sa ibang shops may ganun din naman. Tapos, siguro, mas maganda advice kung bibili kayo ng decant to experience. Kasi dalawa yan eh. Bibili ka ng decant to experience full wearing. Yung pangalawa is para maamoy mo lang. Ganun. Kasi di ba minsan maamoy mo lang ipabango ayaw mo na kagad. Pero kung gusto may full wear, siguro mga 3 ml at least. Bitin yung 1 ml. Yung 2 ml, parang bitin pa rin eh. Kasi siguro kailangan mo ng more than 2 days to decide eh. Para sa akin, gano'n na. Ayan lang. So, okay. Ulitin ko yung Volare. Okay siya for the price. Try ko mag-upload pa ng ibang videos tungkol sa Volare tsaka sa Sublime. Kung nagustuhan yung video na to, pa-like. Pwede kayo mag-comment ng violent reaction ng feedback niya sa comment section. Tapos pa-subscribe na din. May Shopee kami, may Lazada, may Facebook, may Instagram. Ayun lang. Thank you.